Hulidap naman ang hinala ng mga magulang na isang room boy na napatay sa bypass sa Maynila. May mga nawala raw kasi sa kanya. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Idineklara ng dead on arrival sa ospital ang tatlong lalaking na tinarget sa bypass operation sa Maynila noong January 20 ng umaga. Ang nagsugod sa kanila, mga pulis na naglunsad ng operasyon na nakasibilyan lang sa video at isa sa mga pulis may gamit na scooter. Ang scooter na yan ay nakilala ng mga magulang ng isa sa mga biktima. Pag-aari raw yan ng 21 anyos nilang anak na si John Jezreel David na namatay sa multiple gunshot wounds. Siguro po, napagdisigahan nila dahil bago ho yung motor niyan. Dala pa ng biktima ang kanyang scooter habang papasok sa trabaho noong January 18 kung kailan siya huling nakitang buhay. 2 araw pa bago nakarating sa kanyang pamilya na patay na si David. Hindi po talaga totoo yan yung sinasabi nila nakasama siya sa drug watch list. Tagatundo po kami, drug watch list na Binondo. Pwede po ba mangyari yun? Nakita mang abandonado ang scooter noong January 24, may nawawala pa rin. Parang hulidap ang nangyari. Dahil wala ho kami recovered na gamit eh. Cellphone, bag, pera, kakasahod lang po niya. Ayon sa logbook ng ospital, dinala ang mga nasawi ng mga pulis mula MPD Station 11. Nang puntahan namin ang istasyon, wala raw otorisadong magbigay ng pahayag pero may pangako ang pamunuan ng Manila Police. Hindi po ito tolerate ng ating district director ang mga maling gawain ng ating mga kabarong pulis dito sa Maynila. Dahil sa hinalang ginamit ang kampanya kontra droga para diskitahan ng anak. Kahit sino na lang patayin nila, okay lang. Kahit hindi naman talaga sangkot sa drugs, okay lang. Para lang may ma-report sila o ano man. Pabor daw ang mga magulang ni David na ihinto ng PNP ang mga drug operation. Marami na hong kasong ganyan na hindi lang po nagbo-voice out dahil mga natatakot, dahil pulis ang kalaban. Kahit po kami mismo natatakot dahil alam namin kung pulis ang kalaban namin, hindi namin alam kung saan kami hahantong. Naipapangako ko sa kanya na kahit alam naming mahirap kunin ng hustisya, hindi kami bibitiw. Ako, si Emil Sumangil, ang inyo saksi.